Itong campsite na to, hindi yata ito campsite, resort siguro. Resort na may kaunting campsite. Na may konting campsite. Parang ano, swampers. Ay, hindi, joke. Ayan, nandito kami sa Mesinas Vanessa Resort. Ito ay nasa San Pablo, Laguna. Ito ay pinakamalayo na bahagi ng Laguna. So kami ngayon ay hindi moto camping dahil medyo malayo at karamihan sa mga motor ay yung iba ay may sira, kaya para naman ang lahat ay makasama, gumamit kami ng pinagbabawal na technique. Dito kami sumakay sa L300. Kami nag-setup ngayon Saturday at tag-init, marami ang guest nila, so alam namin na puno talaga yon. So nakita ko na to sa ibang nag-vlog, hindi lang masyado naikot. Itong area na to ay pwede dito mag tent pitching. So kanina may hindi na pinayagan pumasok dahil puno na ang cottages, wala nang available, so hindi na sila nagpapapasok. Kami ay nakapasok lamang dahil kami ay campers na may dala kaming sariling mga gamit. May tent kami, may table at may chairs, so pinayagan kami. So itong setup na Ma'am Lane. Ayan, kasama uli namin si Ma'am Lane. Ayan, nagwa-vlog siya, oh. Ayan, kompleto na siya ng gamit, may upuan siya. At ito naman kina Enzo. Wow, natulog agad sila Enzo. So may upuan sila. Ayan, ito ang setup ng tent nila. Ayan, natulog muna. So ito ay kina Ronel. Nina, si Ronel, ito ang setup nila. Wow, simple lang sa ilalim ng puno. Ano masasabi mo sa lagayan ng tent, Ronel? Ayos lang? Ayos lang. Ayos lang. It's good. Good. Perfect yan. Dito naman sila Lance. Ayan. At hindi pa nasisettle dahil may kailangan muna i-settle. Ayan. Hindi pa ayos. Pero nakadali na siya ng tarp niya. Ayos na. Latag na. At ito naman yung setup namin. Nantok pa. Malayo. Ayan. Setup namin. Ayan. Natulog na sila Inso eh. Ito yung setup ni Makoy. Natulog muna siya dyan, oh. At set up ni na Ivan at Pat. Yan. Ay, dito pala si Makoy. Nasaan sila, ano? Gumala-gala muna. Ito ay kay Jess. Dito rin si Joshua. At ito ang kay Joshua, oh. At may hamok pa dito. Yan. Isa kay Vivian. So hindi na siya nag-tent. Si Vivian ang may-ari ng sasakyan na yan. Ito yung parking ng Mesinas Vanessa Resort. Sa labas siya. Pero dito sa loob may ilan na parking din, katulad ng napwestohan namin. So tingnan natin. Spacious parking. Oo. So, siyempre asahan natin na may nagbi-video okay talaga. Kapan? Kapan?
Eh, Diyan muna boss, diyan muna. ito yung registration area nila dito. Mga motor dito pwede i-park sa bungad. So itong area na to, dito nag-overnight yung iba, dito nagte-tent pitching. Ayan. Ayan. So yung iba ay pauwi na, yung iba naman ay kararating lang. So pag weekend ay talagang fully booked sila. Ayan. Ayan, sound. Meron silang area dito na kung saan pwede ka mag-relax, mag-beer. Yun ay cottages, mga may aircon. Dito sa area na to na pinaglagyan namin ng tent, pwede talaga mag-tent pitch dito. Ito ay parking din nila. Pero dito ay grabe, napaka pino ng alikabok. Hindi maganda yung pag humahangin na pumapasok sa tent. Ang grabing alikabok talaga dito. Siguro dito, i-recommend ko dito na sana taniman ito ng mga damo, Carabao grass, para ma-develop na maganda lagyan ng tent kapag may Carabao grass, hindi maalikabok, grabing alikabok. Mayat maya humahangin. So dito marami nag-tent pitch dito. Dito rin ang parking nila, sa tabi ng kanilang parking. Dito sila nagte-tent pitch. Mag-overnight. Kahit beach tent, nakakayanan dahil naman hindi umulan. Pero dito pag umulan, tingin ko maputik dahil ang alikabok ay napakapino. Dati siguro may mga nakita ko na mga naunang nag-vlog, mayroon ditong Carabao grass buhay pa. Sa tindi ng init ay hindi na nakayanan na mabuhay yung ibang mga Carabao grass. At hindi rin siguro affected din sila sa pagpapark ng mga sasakyan, kaya namatay yung mga Carabao grass. Ayan. Kahapon hindi tayo nakapag-video doon sa area kung saan ay nandun ang swimming pool dahil napakarami ng tao. Grabe. At kabilaan, ang dami nagpapatugtog. Copyright din tayo. Dito kagabi nagkaroon dito ng event. Pinagbawal nila na mayroong mag-tent pitch dito dahil parang ito ay exclusive sa kanila lang. Meron ditong nag-rent itong area na to. Birthday yata ito or yan, parang isang event. Yan, dito meron silang mga bahay na pwede i-rent. Mga kubo nila, mga simple lang. Meron silang mga open na kubo. Talagang pang resort lang talaga. So maraming tent na nag-pitch. Yung iba kahit kubo, dito na rin sila natutulog. Nirent nila kahit open kubo siya. Yan. Ngayon ay 6:30, pero marami na rin na liligo sa swimming pool. Kagabi nagka-attempt kami maligo pero hindi na namin na kayanan maligo dahil sobrang kapal na ng tubig. Yung quality ng tubig ay hindi na ganong kalinaw. Sa ngayon, yan, linaw sa ngayon, no? Yan. Medyo maganda maligo sa ngayon. Yan natin. Pero kagabi, sa dami ng tao, halos maitim na yung tubig. Ngayon, medyo okay na ngayon, no? Yan, linaw na. Yan. May kuryente naman dito. May kuryente. Pero dito sa area namin, solar ang ginamit. Parang hindi enough yung water nila para sa sobrang dami ng guests nila. Malakas ang globe, ang signal Smart. dito. Ang smart, kaya rin yata ang smart. So, yung dito na SIM card ang gamit nyo, yun, medyo mahina siya. Kaya naman ang score na may bibigay ko ay 83%. Sa akin naman, ito ay 85%.
Kaya't ang final grade ng Mesinas Vanessa Resort ay 84%. Ito ay mai-recommend natin sa mga gusto lang mag-camping sa mataong lugar. Hindi natin ito ma-recommend sa mga naghahanap ng tahimik na campsite. Ito ay medyo crowded at maingay. So kung gusto nyo mag-enjoy sa mga ganitong lugar na campingan, pwede nyo pasyalan ito dahil may tubig naman ito na maipagmamalaki nila. Ang moral lesson na natutunan namin sa campsite nito ay adjustment. Adjustment is being flexible in every situation. Iba't ibang tao, lugar, sitwasyon ang nakakaharap natin sa araw-araw. Maraming pagkakataon naman na same person, same place, but of course, different situation, different scenarios, and different mood. Ano man or sino man ang harapin natin sa lahat ng pagkakataon ay dapat kaya natin mag-fit in, kaya natin mag-adjust. Lagi nating tandaan na hindi dapat ang karamihan ang mag-adjust sa'yo. Matuto tayong makisalamuha sa mga taong hindi natin kapareho ang ugali. Respect our differences and learn how to adjust. Madami ang nagagalit sa mga taong plastic kung ituring. May dalawang uri ng plastic. Plastic na malutong at plastic na makunat. Alin man ang tularan natin, ugali ay hindi pa rin ito ikatutuwa ng marami. Sapagkat alin man tayo sa dalawa, sa paningin ng lahat, kulay itim pa rin ang usok kapag tayo ay sinunog. Maging inspirasyon po natin ang goma. Bagamat itim ang usok nito, kapag sinunog, marunong naman ito mag-adjust sa haba, bigat, at luwag sa mundong kanyang ginagalawan. Yun po ang moral lesson na natutunan namin sa campsite na ito. Maraming salamat po sa lahat ng aming mga subscribers at mga supporters. Kung kayo po ay napadaan sa channel namin ay pwede po kayo mag-subscribe kung nagustuhan nyo ang aming content. Abangan nyo pa ang mga susunod na campsite review na aming gagawin. Maraming salamat po. Kaya naman, let's get closer to nature. Let's camp! Siyempre, number one, yung katahimikan. Kailangan peaceful yung lugar. Although hindi mo na makokontrol kasi. Kaya lang, bilang campers din, marunong ka dapat mag-adapt sa situation. Huwag mo sirain yung moments o yung pagkakataon na yun para lang ma-frustrate sa mga kasabayan yung campers. Kasi ikaw rin magdadala nun, yung negative na yun, hanggang pag-uwi mo. Kaya, susunod, pag pumunta ka sa isang campsite, medyo aralin mo muna. Mag-expect ka na kung pure campsite siya, yun, makikita mo doon, medyo tahimik talaga. Pero kung campsite and resort, may resort sa dulo, wag gano ka na, karoon ka na ng mag-expect ka na hindi ganun katahimik yung lugar. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling.